So yun, okay, KJX, kumusta tayong lahat? At check lang natin, sunugaw kagabi mga idol, no? Pero tulad nga ng sinabi ko, walang 100% na TA, no? So kung titingnan natin, BTC, Ethereum, no? Sa BTC hindi naman tayo pumasok, pero nakita nyo yung profit natin sa BTC noong nakaraan. And then ngayon, sa Ethereum naman, ay una, yes, maganda yung ating maganda yung kinalabasan ng umpisa. So tumagos yan, no? And then ngayon, so nag-try ako mag-short position doon sa area na 3,550, no? 3,950. So ito yung thinking ko na magkakaroon ng rejection. Okay? Kaya lang hindi na reject, no? So after the resistance breakout, lumipad, no, hanggang ayun 4,250. Pero ako, ang tingin ko dyan mga kapatid, dapat ma-maintain to this week. I think dapat mag-close ang week, no, ng 4,200. I think pag nagkaroon ng 4,200 close ng week, ang kailangan habulin ngayon ni Ethereum mga kapatid ay para sa akin etong area na to, si 4,869 mga kapatid. 4,869. Yan yung nakikita ko lang mga idol, no? So pag na-maintain niya si 4,2, no, this week, siguro magta-try ako mag long position pag na-maintain niya yung 4,200 mga idol. Okay, sa spot naman, we'll try na bumili ng katiting lang, no? Tingnan natin kung lilipad, no? Tulad nga ng sinabi ko sa inyo, barya-barya na lang yung yung mismong natin ngayon, trade natin ngayon. Kasi kung titingnan naman natin sa future, no? So far, nag-try ako mag-entry, kaya lang mababa lang, no? So napakababa lang ng ating leverage, times 12 lang yan, tulad ng sinabi ko, and then nasa 1% pa lang naman tayo. Yun lang yung ginagawa natin mga kapatid. Hindi naman tayo nag-trade ng sobrang taas ng leverage natin mga idol, no? Kung titingnan nyo to, I think mukhang may ililipad pa to si BTC, oh. Pero siguro hanggang 123, 125. Yan yung nakikita ko dyan, 120 or 125, parang ganyan. Okay? Tapos siguro pag nagka trades, ayun, siguro hanggang 130, 135. So parang ganyan kapag nagka trades pero kapag hindi naman nagka-trade, siguro hanggang 125. Yan ang tingin ko dyan. And then ngayon, kung mapapansin nyo, trending na trending si Ethereum. So ibig sabihin, pag lumilipad ang Ethereum, ready tayong lahat kasi ang next dyan is yung mga mid-coin. Okay? So we'll see kung lilipad si Sol. Si Sol, XRP. So yan yung mga tinitingnan natin mga idol. And then so far sa ngayon, puro Ethereum lang ang nakikita ko ngayon, no? Bang galing, oh. Fort talaga. Wala akong tiwala dito eh. Pero check natin yan. Sabi naman nila, kung titignan nyo, alt season na daw, no? 2021. Anong tingin nyo dyan? No? So for me, lilipad ba si Ethereum ng 8,000? Sabi kasi 8,000 no? Sabi ni ni Eric Trump, mga idol, no? May tiwala ba tayo sa 8,000? Tingnan natin mga idol, no? So para at least kahit pa paano. Ako, tulad nga ng sinabi ko sa inyo, na lang ako ngayon, no? Observe lang ako ngayon. At titingnan ko kung hanggang saan ang market. At kung hanggang saan yung market, doon ako magbe-base ng 60% na buying position ko mga idol. Ito na lang to. Nanonood na lang tayo ng pelikula ngayon mga idol, no? So titingnan ko kung hanggang saan, kung magkakaroon ba talaga ng bear market, at kung magkakaroon ng bear market, again 60% draft ng aking coin. Ang coin ko kasi BTC, Ethereum, XRP, and Sol. Pag nag-drop yan ng 60%, kunyari yung isa dyan nag-drop na ng 60, start buying na ako doon. Ako for me, start buying na ako. Kunyari si BTC nag-drop 60%, start ng buy. ETH nag-drop ng 60%, start ng buy. Ganun ang ginagawa. Kunyari ngayon, 4,200. And then bumaba siya ng 60%. Ayan, buying na ako dyan. Start na yan. Ganun lang ang ginagawa natin mga idol. Okay?
So, para sa akin naman, maraming syempre, maraming nagsasabi na lilipad yan, no? Marami din nagsasabi na hindi, katulad nito, no? Prepare for disappointment. The leader every alt season. The bull market has always been there, no? Just change ETH. Chart structure really does line up with the past, no? Syempre, kung titingnan naman natin, balikan natin ang BTC. Siguro kunin natin yung 1 week. Ipapakita ko sa inyo. Yan. So, kung titingnan natin, this is 2021, November. Okay? Tapos kung magbubukas tayo ng isa, magbubukas tayo ng Ethereum naman tayo. Ethereum ang bubuksan natin. Amen. Ethereum ang bubuksan natin. Okay. So, Ethereum tayo. So, 193, 192. So, sa 1 week ng Ethereum, kung titingnan natin, ito yung area na to na lumipad si Ethereum ng 2021 April ng 3.9. So, dito, lumipad siya bumagsak si Bitcoin ng April. Bumagsak siya, oh. So, bumagsak si BTC ng April, kung mapapansin natin. Tapos ang Ethereum ay lumipad. Okay? Lumipad siya, no? April, lumipad. Tapos May. Lumipad siya ng May 21. Tingnan nga natin dito. Month ba to? 1 week. So, check ko nga. May. Dito, kung titingnan natin, Ethereum lumipad ng... BTC pala to. Ethereum lumipad ng May. BTC May niya. So, lumipad din siya ng May. So, dito, pagdating ng May 21, May 10. So, lumipad si Ethereum ng 4.4 ng May 10. Dito naman ay lumipad din siya pagdating dito sa April. Ito pala yung May. Tingnan nyo yung May dito. Yung May niya is bumagsak, pero dito is lumipad, di ba? So, ibig sabihin ito yung alt season nun. Yan. And then, after nyan, nung 1 week na yan, lumipad siya. Pagdating ng May 10, bigla siya nag-drop. Okay? So, lumipad muna siya. Pagdating ng next week, bigla siya nag-drop. So, ito, kung titingnan natin to, wag naman sana, lumipad siya ngayon. No? Lumipad siya ngayon. So, kung titingnan natin si BTC dito, is wala. Konti lang, no? Outperform siya. Perform, no? Ngayon, if ever na lumipad yan, pataas, no? Tapos, next week, baka magkaroon ng correction. Baka lang, ha? So, tingnan natin, mga kapatid, kung mangyayari yan, mga idol. So, sabi ko nga, tinitingnan ko lang yung history. So, tingnan natin kung mangyayari yung history or hindi mangyayari yung history at ang mangyayari tumuloy lumipad hanggang 5K. Di ba? So, yun lang. Saludo sa inyo lahat, KGFs.